Magpapasado alas 7 na ng umaga na makaalis kami dito sa Barangay Villadoma sa Camarines Sur. Papunta kami ngayon sa pampublikong pamilihan ng Libmanan upang ibagsak ng mga biyahera ang kanilang mga tindang kalakal katulad ng saging, gabi at iba pa. Sakay ng truck na ito, dadaanan namin ng mga biyahera upang ikarga ang kanilang mga kalakal. Una na namin dinaanan si Ate Ika. Ang kanyang kalakal, 2 sakong saging na latundan at saba. At sunod naming dinaanan si Lola Bini. Mukhang marami ang kalakal ni Lola Bini kumpara sa kalakal ni Ate Ika. Tumatanda na si Lola Bini pero tuloy pa rin siya sa paghahanap buhay. Inabot kami ng ilang minuto dito kay Lola Bini dahil sa katandaan at sa hirap niyang paglakad. At tumuloy na kami sa aming paglalakbay dahil may dadaanan pa daw kami na isa pang biyahera. Sa ganda ng Libmanan, Camarines Sur, hindi mo mababakas na may kinakaharap palang mga problema ang katulad ng mga biyahera. Sa aming biyahe, napapaisip ako kung ano yung problema na kinakaharap ng mga biyahera. Mr. Glenyon, ang kasama sa ko. Mr. Glenyon, yung daan niya lang eh. Perla gamit ng perla. Dating namin dito sa Cambalillo, kailangan doon namin tumigil dahil may ikakarga pa ng mga kalakal. Habang nagkakarga ang mga pahinante ng truck, napansin kong may inililista si Lola Bini. Ito pala ang listahan ng matanda ng mga pautang niya nung nakaraang linggo. Sa parting ito ng kalsada, dito ko naunawaan ang kalbaryo ng mga biyahera. Sira-sira ang kalsada. Ilang minuto pa narating na namin ang Barangay San Isidro kung saan malapit na daw ito sa pamilihan ng Libmanan. Dito sa talipapa na ito ng Barangay San Isidro, ibinaba na namin ang kalakal ng isang biyahera. Dito raw niya ititinda ang kaniyang saging na saba. Kahit gaano pa kainit ang panahon at gaano pa kahirap ang trabaho, ayaw daw nila sumuko para sa kanilang pamilya. Bukod pa riyan, nadadagdagan daw ang kalbaryo ng mga biyahera kung dumadating ang buwan ng tag-ulan dahil daw dumudulas ang mga kalsada na kanilang dinaraanan. Minsan, humihina rin ang kita ng mga biyahera lalo na kung tag-ulan. Ilang minuto pa tumulak na ang aming sinasakyang truck papunta sa pamilihan ng Libmanan. Magpapasado alas 9 na ng umaga nung marating namin ang palengke ng Libmanan. Hindi dito natatapos ang trabaho ng mga biyahera dahil kailangan pa doon nila ialok ang kanilang mga kalakal sa mga tindera ng palengke. Ito, kailangan daw nila ang galingan sa pag-aalok dahil marami silang kompetensya ng mga biyahera at para daw maaga silang makauwi. Minsan nga raw inaabot sila ng maghapon pero para makauwi kailangan nila ipautang ang kanilang mga kalakal. At bumaba na si Lola Bini sa sinasakyang truck.
Napansin ko rin si Lola Bini na wala itong tsinelas. Kailangan na daw namin iwanan ang mga biyahera dahil hindi na daw ito sasabay sa pag-uwi ng truck. Kahit gaano man kahirap, kabigat ang trabaho ng mga biyahera, kakayanin daw nila ito dahil meron silang mga responsibilidad at pangarap sa buhay. Ako po si Rohel Duena. Magandang gabi.